Magandang araw! Narito muli tayo sa ating asignaturang MTB-MLE. Nasa ikatlong linggo na tayo. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa elemento ng kwento. Ang layunin ng ating aralin ngayon, natutukoy ang mga elemento ng kwento. Pero bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Ano ang pangalang pamilang? Ang pangalang pamilang ay pangalang nabibilang isa-isa. Halimbawa, mesa, plato, kutsara. Ano naman ang pangalang di pamilang? Ang pangalang di pamilang ay pangalang di nabibilang ng isa-isa. Halimbawa ay ang tubig, buhangin, suka, toyo. Ngayong alam mo na ang pinagkaiba ng pamilang sa di pamilang. Ngayon, dumako naman tayo sa ating bagong aralin. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga elemento ng kwento. Sino sa inyo dito ang mahilig makinig o di kaya'y magbasa ng kwento? Wow! Ngayon, ating isa-isahin kung ano ang mga elemento ito. Handa ka na ba? Pero ano nga ba ang kwento? Ang kwento ay tumutukoy sa pagsasalaysay ng isang pangyayari. Maaari itong pasalita o pasulat. Ang kwento ay maaaring mahaba o maiksi. Ang kwento ay binubuo ng mga talata. Pero ano-ano nga ba ang mga elemento ng kwento? Tara, atin itong isa-isahin. Ang mga elemento ng kwento ay ang tauhan, tagpuan, at pangyayari. Ano nga ba ang pagkakaiba ng bawat isa? Kapag sinabi nating tauhan, ay siyang gumagawa ng mga aksyon sa kwento. Ang tauhan sa kwento ay maaaring tao, bagay, halimbawa, sa kwentong Ang Mahiwagang Salamin. Sa kwentong ito, ang mga tauhan ay tao. Pero, merong salamin, isang bagay na dumagdag para mapaganda pa ang kwento. Dito sa kwentong Ang Daga at ang Leon, ang tauhan ay isang daga at leon. Ang gumaganap ay mga hayop. Maaaring tao o hayop at bagay ang maging tauhan sa mga kwento. Katulad ng Ang Masayang Pamilya. Dito sa kwentong ito, ang gumaganap ay isang pamilya. Ang mga tauhan ay tao. Nabubuo ang isang kwento dahil sa tauhan. Ikalawang elemento ng kwento ay ang tagpuan. Ang tagpuan o setting ay ang pinangyarihan ng kwento. Tumutukoy ito sa oras at lugar kung saan nangyari ang kwento. Ito ay sumasagot sa tanong na saan at kailan. Halimbawa, sa kagubatan, Sabado ng umaga, sa paaralan. Ang ikatlong elemento ng kwento ay ang pangyayari. Ito ay ang sunod-sunod na ayos ng mga kaganapan sa kwento. Gumagamit tayo ng mga pananda upang matukoy ang tamang pagkasunod-sunod ng mga ito kagaya ng una, sumunod, bago, pagkatapos, o sa wakas. Ang pangyayari ay nagpapakita rin ng suliranin o problema at kalutasan sa kwento. Ano nga ba ang suliranin? Kapag sinabi nating suliranin, ito ay ang problema na kinakaharap ng tauhan sa kwento. Kapag sinabi naman nating kalutasan, ito ay ang solusyon sa suliranin o problema.
Ito ay paraan kung papaano naayos ng tauhan ang isang problema. Ngayon, gusto niyo bang makinig ng isang kwento? Maalaga ka din bang anak o kapatid? Paano mo na ipapakita ang pagiging mabait at mabuting anak sa iyong magulang? Ngayon, ating pakinggan ang kwento tungkol sa isang bata na maalaga, masipag at maalalahanin. Handa ka na bang makinig? Ngayon, tuklasin natin ang mga elemento ng isang kwentong aking babasahin. Makinig ng mabuti. Ang pamagat ng ating kwento ay Maalagang Anak. Kwento ni Rhea P. Mateo. Isang Sabado ng umaga, kumakain ng suman at tsokolating inumin si Jody habang nanonood ng paborito niyang palabas sa telebisyon. Nang matapos na siyang manood ng telebisyon, pumunta na siya sa kusina upang hugasan ang kanyang pinagkainan. Nakita niya na hindi pa nahuhugasan ang mga pinggan, kaldero at kawali. Nasaan kaya si nanay? Tanong ni Jody sa kanyang sarili na may halong pangamba. Dali-dali siyang pumunta sa silid ng kanyang mga magulang. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakahiga ang kanyang nanay Penny sa kama. May sakit ka po ba, nanay? Nag-aalalang tanong ni Jody sa ina. May sinat lang ako at masakit ang aking ulo. Kailangan ko lamang uminom ng gamot at magpahinga. Tugon ni Nanay Feli. Mahiga lang po kayo at magpahinga, nanay. Ikukuha ko lang po kayo ng gamot at inuming tubig. Ipaghahanda ko rin po kayo na makakain. Sabi ni Jody. Salamat, anak. Wika ni Nanay Feli. Nagdala si Jody ng isang mangkok na sabaw, isang tinapay na may palamang keso, at isang saging. Inalalayan niya sa pag-inom ng gamot at sa pagkain ang kanyang ina. Pagkatapos, bumalik siya sa kusina upang hugasan ang mga naiwang hugasin. Kinagabihan, binalikan ni Jody ang kanyang nanay upang pakainin ng hapunan at painumin muli ng gamot. Bago matulog, sinilip muna niya ang kanyang nanay upang tingnan ang kalagayan nito. Natutulog ito ng mahimbing kung kaya't dumiretso na siya sa kanyang silid. Nagdasal muna siya bago matulog. Kinabukasan, maayos na ang pakiramdam ni Nanay Feli. Nagpasalamat siya kay Jody sa pag-aalaga sa kanya. Masayang kumain ng almusal ang mag-ina. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Naunawaan mo ba ang ating napakinggang kwento? Ngayon, ating sagutin ang mga tanong. Saan nangyari ang kwento? Ito ay nangyari sa loob ng kanilang tahanan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan ay sina Jody at Nanay Feli. Anong nangyari dun sa nanay ni Jody? May sinat o sakit ang kanyang ina. Paano inalagaan ni Jody ang kanyang nanay? Pinainom ni Jody ng gamot ang kanyang nanay na may sakit. Anong katangian mayroon si Jody? Siya ay maalagang bata at maalalahanin. Ngayon, kumpletuhin natin ang organizer kaugnay sa binasang kwento. Para matukoy natin ang tatlong elemento ng kwento, ating kilalanin, tingnan at pag-aralan ang organizer na ito. Ang pamagat ng ating kwento ay Maalagang Anak. Ang tauhan ay sila Jody at Nanay Feli. Ang tagpuan ay sa loob ng kanilang tahanan, isang Sabado. At ang mga mahalagang pangyayari, una, dali-dali siyang pumunta sa silid ng kanyang mga magulang. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakahiga ang kanyang Nanay Feli sa kama. May sakit ka po ba, nanay? Nag-aalalang tanong ni Jody sa ina.
Nagdala si Jody ng isang mangkok na sabaw, isang tinapay na may palamang keso at isang saging. Inalalayan niya sa pag-inom ng gamot sa pagkain ang kanyang ina. Ngayong naunawaan mo na ang ating nabasang kwento at natukoy na natin kung ano ang tatlong elemento nito, ngayon, nais kong makinig ulit mabuti. Tukuyin mo kung ano ang tatlong elemento sa aking babasahing kwento. Handa ka na ba? Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay ang pag-uwi ni Sally. Kwento ni Nelia D. Banga. Uuwi si Sally ngayon, sabi ni nanay. Pumunta na tayo sa terminal ng bus upang salubungin siya. Isasama ko si tatay at Ben upang magbuhat ng mga bagahe ni Sally. Nagpaiwan na si Tia Rosa upang maghanda ng masarap at paboritong pagkain ni Sally. Hindi na ako makapaghintay, nanay. Pagkatapos ng 2 buwan, pagtatrabaho ay uwi na siya, sabi ni Ben. Ano kaya ang pasalubong niya sa akin? Dumating at umalis na ang mga bus. Nasaan na kaya si Sally? Tanong ni tatay. Malapit nang lumubog ang araw. Hintayin na lang natin sa sunod na bus. Baka naman doon sumakay si Sally. Nag-aalalang, sabi ni nanay. Uminom ng tubig si Ben at itinago ang kanyang luha. Nanay, huwag ka mag-alala. Sigurado akong nasa susunod na bus si Sally. Ito na ang huling bus mula sa lungsod, wika ng tatay. Umaasa tayong dyan na masakay. Tinulungan ni tatay at ni Ben si Sally upang buhatin ang kanyang bag nang mapansin ni Ben na may isa pang bag na dala si Sally. Ben, ibinili kita ng 3 bagong t-shirts at backpack, wika ni Sally. Maraming salamat, pero ang mas importante ay magkakasama na ulit tayong lahat. Nagustuhan mo ba ang kwento? Saan nangyari ang kwento? Nangyari ito sa terminal ng bus. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama! Ang mga tauhan ay sina Sally, tatay, nanay, Ben at Tia Rosa. Sino-sino naman ang sumundo sa kanya sa istasyon ng bus? Ang sumundo ay sina Ben, si tatay at nanay. Bakit nagpaiwan ng bahay si Tia Rosa? Upang maghanda ng masarap at paboritong pagkain ni Sally. Anong katangian mayroon si Sally? Mapagmahal, syempre, at matulungin sa pamilya. Ngayon, natukoy na natin ang 3 elemento ng kwento, kung sino-sino ang mga tauhan, saan at kailan nangyari ang kwento, at ano ang mga mahalagang pangyayari dito. Dapat nating tandaan na ang mga 3 elemento ng kwento ay ang tauhan, tagpuan, at mga pangyayari. Para sa inyong karagdagang gawain, sagutan ang mga gawain sa pagkatuto sa module. Hintayin ang panuto ng iyong guro tungkol dito. Dito nagtatapos ang ating aralin. Naway marami kayong natutunan. Ako muli si Teacher Nathan na nag-iiwan sa inyo ng kasabihan, maging mabuti at maging masipag na bata, dahil ang batang kagaya mo ay ipinagpapala. Hanggang sa muli, paalam!